what do you suggest now? Klaro naman kasi ngayon ang ating sitwasyon. Ano ang dapat gawin ng gobyerno para tayo hindi mauwi sa mas matinding sitwasyon, halimbawa ng maging recession, no? O kaya naman po ay mabawas-bawasan yung inaasahan na stagflation kung tawagin. Well, hindi may iwasan talaga. Kailangan ng short-term na damage control kasi unfortunately yung mga medium long-term solutions na pag-regulate ng industriya ng langis at iba pa, matagal yan bago mag-e-epekto. Ang tanging, kasi wala na ibang pwede gawin ng gobyerno, kundi maglabas ng pondo, pang-suporta sa mga, hindi lang sa mga apektado mga consumer, hindi sa apektado mga producer, lalo na nag-produce ng pagkain, mga magsasaka, mga isda. Kasi ang bottom line, magkakaroon ng inflationary effect to dahil nagmahal ang presyo ng produksyon, nagmahal ang presyo ng bilihin. So napakalinaw, ang kailangan rendahan dyan yung tulak sa gastusin ng mga producer para hindi mapasa yung mas mahal na presyo dun sa mga consumer na ang konti-konti ng kita matutulak sa kahirapan. So walang choice. Alam ko, nag-react yung mga tao palagi sa subsidio, ayuda, pero yun ang realidad. Nasa sitwasyon tayo na nagmamahal ang krudo, magmamahal ang pagkain at iba pang pati ang pangailangan. Kailangan punuan yon kahit pa paano ng gobyerno. So kaya napaka-frustrating siguro para sa marami yung inanunsyo ni Pangulo Marcos sa kanyang video nung isang araw. Yung binibigay niyang suporta ngayon, tulong, una, hindi para sa lahat, hindi sapat doon sa tindi ng problema, tapos panandalian lamang. At siguro isang gusto namin madiin, yung pagkakaiba nito dun sa COVID, yung COVID, pangbihiran talagang pangyayari yon. At parang medyo nakuha ko sa Shopee kanina, may tanaw naman na darating yung bakuna. Pero ngayon kasi, yung gano'n ng gobyerno, ang pinagbabatayan niyang premise, ay hindi, ganyan talaga lo na merkado. So bahala na mag-adjust yung mahirap na Pilipino, bahala na mag-adjust yung middle class. Maling pag-iisip yun kasi kung sa COVID, hindi pa sigurado kung anong magiging epekto. Ito sigurado na. Sigurado magmamahal na presyo ng bilihin, sigurado daming mahirap, sigurado may discredit ng ekonomiya, babagal tayo, baka 4% or less. Siguradong to doble at the minimum inflation, may kasiguruhan na. So kailangan lang punaan yung kakulangan. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid.